Senator Robin eh. You have to read. You have to know the facts. Hindi pwede yung ibubulong lang sa'yo, tapos iyon na. Tapos papapreskon ka na. Kulang yung facts mo eh. Wala kang iba. Wala kang ibang pinanghahawakan. Di ba? Kundi yung utang na loob. Yung utang na loob lang. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya sa paglaban sa komunista? Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Kay Pastor Kibuloy. Eto may mga reaction rito, partner. Sabi ni Cheng Cruz, anything that has to do with abuse of human rights, abuse of power, criminal acts, and so on, hindi na applicable ang the separation of church and state. True. No. Diba? Kasi it's against the Constitution, against the law. Di ba pwedeng sabihin na, diba? Kasi kung aalaw yan, partner, you can kill a child kasi yun ang iyong offer. Delikado yun. Diba? Okay. Ito pa, sabi niya, partner. Sabi niya pa ganito. Bakit hindi na lang hayaan ang korte, doon dalhin, magdesisyon, at doon na lang kami kukuha ng pwedeng gawing batas? Para sa akin, andyan na sa DOJ, hayaan na natin sila. Sila na, antayin natin kung ano ang kanilang desisyon, anong findings nila, kung ano ang ipaparusa, kung may nagkasala. Then from there, doon tayo gumawa ng in aid of legislation. Senator Robin, alam mo ba kung gaano katagal matapos ang isang kaso? Di ba? Gaano katagal na matapos ang kaso? Ikaw nga, tagal mo na kulong yata, 4 years, kung di ako nagkakamali, bago nagawa yung isang batas para mapababa ang penalty ng illegal possession of firearms. Nagdusa ka rin, di ba? So, ang sa akin lang, partner, kung mag-create ng law, baka wala na si Senator Risa Hontiveros sa Senado. Tapos na yung kanyang Tapos na yung term niya. Gusto niyang gawin batas to. Hihintayin yung decision. And, sa akin, tingin ko, partner, hindi si Senator Robin ang qualified magsalita about this na hintayin na lang yung decision ng kaso. Partner, marami ako na-research sa kanya. Una, yung kaso ni Mayo. Remember that, mga kayubi? Yung kaso ni Mayo, yung tungkol sa shabu. Drugs. Naka-file na yung case, pero dininig pa nila. Nandun siya. Nandun si Senator Raffy, nandun si Senator Jinggoy, siya, saka si Senator Tolentino, kung di ako nagkakamali. Pero siya kitang-kita ko kasi may hawak ulit siyang cellphone. Tama po ba? Yes, Your Honor. Under sila sa iyo? Yes, Dahil Your kapitan ka eh. Yes, Your Honor. Okay. Nangyari ito October 8? Yes, Your Honor. Okay. Itong apat, tatanungin ko, nasan kayo na October 8? Kung hindi kayo nakasama. Your Honor, good morning po. Nag-issue po kasi ang court ng gag order po. So, kami po ay mga vital witness po, Your Honor. Alam mo, makinig ka, patrolman. Ha? Yung order ng korte na yan, hindi niya pwedeng sakupin itong Senado sa kanyang gag order. Ha? Mayroong Supreme Court ruling na yan na itong Senate inquiry is not, hindi pwede magiging bar yung anong term yun? Ha? Subjudice role. Subjudice role. Hindi magiging hadlang ang subjudice role dito sa ginagawang Senate inquiry. Kaya huwag kayo matakot magsalita. Hindi kayo makukontempt ng court na yun. Pangalawa, sinabi na sa kaso ni Nanay LV, nung sinabi ng lawyer na may final na silang kaso ng illegal detention. On that same day, may kaso na. Pero on that same day na sinabi ng lawyer na may kaso ng pending, hiniring nyo pa rin. At doon pa nga siya nagalit, di ba? Sabi niya doon sa barangay captain, huwag kang ganun-ganon ha. Di upakan kita, sinasabi ko sa'yo. Kung totoo sa isip mo na dapat maghintay na lang ng desisyon, bakit mo pinayagan
na magkaroon ng hearing dyan at umupo ka pa. At magtanong-tanong ka pa. So, yung sasabihin mo na dapat may decision na lang, pinipili mo lang kung sino yung gusto mo na wag i-hearing dyan sa Senado. Kasi pag ibang controversial issues na mga news, sakay kayo. Pero dito, ayaw mo. Diba? Pinipili yun, partner. Oo. Di ka dapat ganun. Pang senador ka, taga-gobyerno ka, dapat neutral ka na. Wala ka nang pinipili na papaboran. Obvious naman, Senator Robin. Ayan. May nagtanong nga sa kanya kanina napikon siya na parang kinakampihan, something to that effect. Hindi daw siya nangangampi. Hindi pa ba? Hindi nga daw, partner. Di ba? Hindi pa. Oo, pero masyado namang diretsahan yung kumampi. Hindi man ako kumampi, tol. Ito naman, masyado naman panghuhusga yan. Isa ka dun, eh. Oo. Masyado mo akong hinusgahan. Ang tawag dyan, demokrasya. Bilib na bilib pa naman ako sa balbas mo. Ikaw talaga, akala ko naman, kaisa kita. Hindi, ano yan, democracy. Democracy. Ba talaga? Hindi nga. Yun yung kanyang rason kung bakit ayaw niyang ituloy yung pagko-contempt rito at lumabas yung warrant. Kasi yun ang mga nakikita at paniwala niya. Yun ang kanyang posisyon dito sa issue na ibinabato kay Pastor Kibuloy. Pero partner, Oo. But ikaw, bibilin ko yung opinion niya. oo. Pero dapat yung opinion niya, may Oo. basihan naman. Oo. Dapat may facts ka naman. Oo. Dapat huwag ka magtago ng kwento, huwag ka magtago ng facts Oo. o yung totoong pangyayari Oo. para maibigay mo yung opinion mo at Oo. ma-justify mo yung sinasabi mo. Oo. At May kulang ka eh. Ang dami mong kulang. At ma-convince din yung kaibang mga kasama niya Oh. na para sumuporta rito Oh. sa nais niyang mangyari. That's ba? Oo. Paano ka makakapag-convince? Oo. Kung pwede ka makapag-convince kung marami ka itatagong kwento. Oo. 'Di ba? O partner, ito, sabi niya. Sabi niya, 'di ba, hindi dahil sa kaibigan niya. Wala. Pero inamin niya, Oo. partner. Maraming naitulong si Pastor Kibuloy sa Oo. kanya nung nangangampanya siya. Mm. Una na yung dasal. Dasal. Napaka-importante nun. Doon sa channel niya, sa SMNI, nabigyan niya ako ng airtime na wala akong binabayaran. Yung mga panahon na walang tumutulong sa akin dahil ako naman ay walang pera sa kampanya, wala akong pambayad ng helicopter. Hindi, meron akong pera pero para sa mga anak ko. Hindi ko gastusin yan sa politika. Hindi ako niniwala dun. Yung helicopter niya, pinahihiram niya sa akin, yung mga ganong klaseng pabor. Yung chopper, Kailan niya inamin yun? kanina Sinabi niya? yung chopper, Oo. partner, pinapagamit sa kanya ni Pastor Kibuloy. Oo. Chopper niya. Ibig sabihin, chopper ni Pastor Kibuloy. Mhm. At tanong ko, Senator Robin, sumasakay ka naman dyan. Kanina ba nakapangalan yung chopper? Mm-mm. Sa kay pastor o sa simbahan? Oo. Kasi partner, kung ito ay pag-aari ng simbahan, sino lang yung sumasakay? At sino lang yung inaalaw sumakay? Hindi naman pwede yung buong miyembro Pero at least, di ba Oo. partner, kahit papano. nagagamit ng mga miyembro. Pero di ba sabi kasi nila, yung mga pastorals, nakakasakay doon pagka nagiging favorite. Pero yun lang. Pero ibig sabihin, kung kasi sa KOJC yung chopper partner, hindi yan dapat exclusive lang sa inyo. Tapos pinapagamit sa kay Senator Robin, hindi naman siya member. Unfair naman yun sa totoong member. Kaya lang, baka nakapalan to kay Pastor Kibuloy. Kasi sinabi niya, sa chopper niya, hindi ba yun pabor na nabigay sa'yo? And at the same time, partner, Mm-mm. that was considered a donation. May value yun. Mhm. O tanong ko, Senator Robin, dineclare mo ba yan? May value yan. Di ba nagde-declare ka ng Oo. mga nagastos mo? Yeah, yung expenses, Expenses. lahat. At kung Donation sino-sino, yan eh. kung sino-sino ang mga naging Pangalawa, donors. dapat hanapin natin yan, mga Oo. kayubi ha. Dapat makita natin yan sa nireport niya sa Comelec. Oo. Pangalawa, partner. Sinabi niya parang binigyan siya ng time sa program ng SMNI. Partner, magkano? Ang isang slot Mm-mm. o time pag binigyan ka sa isang network. Napakalaki. May value yun. Oo.
Nireport mo ba yun, Senator Robin? O, tapos sasabihin mo, ginagawa mo to dahil hindi mo naman siya kaibigan, kundi dahil sa paniniwala mo lang. Paano mo nagkwento ka pa kasi ng mga naitulong sa'yo eh. Babalik sa'yo yan. Diba? Pero makukuha kaya niya, partner, yung suporta ng 8 sa kanyang mga kasama rito sa komite para ito ay hindi matuloy yung pagko-contempt rito. Kasi yung isa, nag-fly-fly na. Umatras na, partner. Binawi na ni Senator J.V. Ejercito ang kanyang lagda para mai-overturn o maibaliktad yung motion. Partner, ito. Ito yung inamin niyang pumirma. Unang-una sa listahan niya, si Senator Bongo. Hindi tayo nagkamali. Yung wala natin. Definitely. Kahapon, binabanggit. Kasi iniisa-isa nga natin yung mga miyembro rito ng komite na hawag ni Senator Riza. Si Senator Amy, of course. Isa yan sa Isa to sa promotor na ma-objectan or matanggal yung order of contempt sa kayo order of arrest. Isa yan. Pangatlo, partner, tama tayo. Si Senator Cynthia Villar. Dito kasi siya naniniwala. Kaibigan. Friend! Diba? Friend, sinabi din naman ni Pastor Kilaboy, ang aking matagal ng kaibigan. Matagal na silang friendship. Senator Cynthia Villar is also seeking to reverse a Senate panel's request to arrest the Kingdom of Jesus Christ's leader, Pastor Apollo Kibuloy. Villar is puzzled by all the allegations being hurled at Kibuloy, whom she calls her friend. Villar says it will be shameful for her as a friend to have the pastor arrested. According to Villar, Kibuloy has been kind to her family, making it hard for her to believe the allegations against the pastor. For Villar, Kibuloy probably just opted not to face the Senate probe because he does not want to be embarrassed in public, adding that the pastor's attendance to the hearings is up to him. And at the same time, partner, sabi niya, dito siya naniniwala. Senator Cynthia Villar, paano ka maniniwala? Di ka naman nakikinig. Wala ka na pakinggan. Wala ka sa hearing. Wala sa Wala ka sa hearing. Wala ka na pakinggan. Kala ko na dead mind. Wala. Okay. No support, partner. Pang-apat, partner. Si Senator Robin, di ba? Numero 1, top 1 to. At number 5, si Senator JV. In-announce niya to. So may 5 na siya. So kailangan kasi 8. May 5 na siya. Ang pipirma. Partner, bago yata mag-alas 6, nagsabi na si Senator JV. Binawi niya na yung kanyang pirma matapos niyang mabasa. While Senator JV Ejercito is withdrawing his vote to reverse the contempt order against Kibuloy. According to Ejercito, he decided to withdraw his signature after careful review of the facts and witnesses' testimonies, adding that his consultations revealed strong precedents, indicating that ongoing legal cases can still be investigated by the Senate. Ejercito initially signed the objection letter in consideration of procedural practicality, citing the charges pursued by the Department of Justice against the pastor. This leaves only 4 senators who are opposing the contempt order, namely Senators Villar, Robin Padilla, Bongo, and Amy Marcos. Binawi niya na yung kanyang pirma matapos niyang mabasa. Ano kaya yung mga reklamo, yung mga testimony ng mga nagrereklamo laban kay Pastor Kibuloy. Ano ang dahilan? Mga kayubi. Sabi ni Master Pogi, that is not the proper question, Sir Rod. Ay naku, nawala. How many are senators who are willing to lose a million amount of votes? Hindi natin alam kung magiging gano'n pa ba si di ba? With this, di natin alam kung ano pa ba siya, si Pastor Kibuloy, di ba? Especially kung walang katotohanan to, partner, lalabas naman. Makikita natin na nanira lang. Pero kung medyo consistent yung mga complaints, tapos kapareho din na nangyayari sa US, that would be a different story. Diba? That's something else. Eto partner, kahit sabihin natin, may mga ganitong klaseng kaso sa ibang bansa. Dito sa atin, may mga kinakaharap din siyang mga aligasyon. Di ba? Hindi pa naman natin po pwedeng sabing kaso kasi wala pang kaso. Aligasyon lahat, di ba, partner? Puro allegation, puro mga Pero, aminin po natin, nandyan pa rin ang kanyang more than 6 million. Followers. Tawag doon, members. Na maaari naniniwala pa sa kanya. Naniniwala pa, partner. Di ba?
Kasi pag hindi na naniniwala, titiwalag na yan. Aalis na yan. Hindi natin masabi ngayon, partner. Oo. Hindi natin alam, di ba? Oo. Hindi natin alam kung Oo. totoo to. Baka na-open yung eyes nila. Hindi natin Oo. alam, partner, kung ano Oo. nangyayari. Kasi before, di ba? Before, ang sabi. Oo. Lahat na nangyari dyan, Oo. hindi pwedeng ipagkalat. Walang magkukwento. Oo. Kaya wala silang alam yung Oo. iba. Pero partner, aminin man natin. Meron pa rin. Oo. Naman. Yung iba, yan ang kanilang dahilan. Kaya sila matatakot, especially re-electionist, di ba? Kaya, wala silang desisyon. Di ba? Partner. Oo. Binanggit mo na yung walang desisyon, ha? Oo. Si Senator Grace Poe, Sino ba mga walang desisyon? sinabi na hindi siya pipirma. Hindi siya pipirma. Sinabi niya na yung dahilan niya kay Senator Robin. Oo. Ginalang niya yun. Oo. Si Senator Raffy, hindi din siya pipirma. Hindi din siya pipirma. Pero ang reason niya is, ginagalang daw, ito yung pagkakaalam ko, ginagalang daw niya yung karapatan ni Senator Riza Oo. na magpa-order ng contempt. Okay. Okay. Pero Very good. sana idagdag niya, kasi takbuhan ako na kampi ako na naapi. Sana idagdag niya yun. Di ba? Hindi na niya sinabi. Hindi na. Basta Hindi na. sinabi niya, ginagalang niya yung karapatan. Oo. Well, pero kasi di ba partner, sabi natin. Ginagalang niya ang karapatan ni Senator Riza. Yes. Being the As chairperson. chairman, oo. Yeah. Yun naman talaga ang kanya dapat gawin. Trabaho niya yun eh. Yes. Diba? Oo. Oo. Yan, and the same time, siyempre si Senator JV, Oo. kung nagbago yung isip niya, nakahabol siya magbago ng isip. Oo. And with that, ito partner, kasi kahapon ang inaral natin, baka manalo si Senator Robin Oo. sa mga ito. Oo. Di ba? Pero, sa pagbawi ni Senator JV, baka mag-isip din yung iba Oo. na pwede palang hindi ako pumirma. Oo. Di ba? Kasi, ngayon, sabi niya, si Senator Pia, di pa nila mahagilap. Si Senator Mark, hindi pa rin nila mahagilap. So, sabi ni Senator Robin, sana makausap na lang daw ni Senator Cynthia, Oo. si Senator Mark, pa di na daw siya mahirapan. Mm-mm. So, di natin alam kung anong strategy nila dyan, di ba, Oo. partner? Oo. Pero, tiga, sabi nga natin, ito si Robin, ito mga dahilan niya, partner. Hindi ko kasi mabili. Mm-mm. As a lawyer, hindi ko siya kayang bilhin. Mm-mm. Sabi niya, kinumpare kasi, ang mga reporter, di matatalino magtanong, partner. Oo. Sabi, kung totoo yan na ayaw mo na yung tungkol sa relihiyon na maapektuhan Oo. yung faith, bakit hindi mo ginawa sa Socorro? Okay. Di ba? Naku, partner! Oo. Sa akin, mga kayubi, naghahagilap siya ng sagot. Sabi niya, yan din na, kaya nga hindi ako umaatin ng hearing dyan eh. Kasi yan din ang aking nasa isip. Doon sa Socorro. Oo, yun ang... Kung maalala mo, ako wala akong relasyon kay Aguila, yung isang kanilang kanilang inimbestigahan. Hindi ako pumunta kahit isang hearing nun. Kasi sa loob ko, nasa loob ko na yun na pagka ganito na ang pinag-uusapan natin ay grupo ng mga taong may pananampalataya. Nasa akin lagi yung teka muna. Medyo mag-ingat tayo sa usapin na ito. Hindi ito, yung hindi ko pagpunta doon, isa na yung, lahat naman ng hearing dito kung pwede puntahan ko Pero yung hearing na yun, talagang hindi ako pumunta. Kasi nandun ako. Hindi ito bago. Itong kay Pastor Kibuloy, yun uli ang posisyon ko. Meron tayong korte, at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima, kung meron. Hustisya dito sa mga judge na pwedeng magbigay ng kanilang hukom. Oo, yun ang aking prinsipyo. Excuse me, Senator Robin. Di sana doon nag-object ka din. Oo. Ano ka ba naman? Wala ka na mahanap yata na sagot? Na corner ka, di ba? Ang hirap yung ma-corner. Para kaya mo sumuntok kaya na corner ka. Di ko na kaya. Parang gano'n kasi yung tanong ng reporter. Nakulong ngayon, di ba, sa Senado? Yes. Nakulong din sa Senado. Bakit hindi siya nag-object? Kinuha pa doon mismo, di ba? Di ba? Oo. Bakit hindi siya tumakbo from the room? Oo. Sa ano niya, sa office niya. At sinabi niya, I object! Oo. Hindi niya sinabi. Religion yan. Oo! Di ba? Kapag ka ginanti nyo si Senyor Aguila, relihiyon yan. Oo. Di ba? Violating the separation of state and church. Ba't di ka pumunta? Di ba nakakatawa ka? Oo. Ito pa, partner. Isa na lang. Sige. Sabi niya,
marami daw pang pwedeng gawing batas. Lalo-lalo na tungkol sa ekonomiya. Ito, medyo natawa talaga ako dito, partner. Una, sa religion. Medyo, tayo dyan, ingat tayo dyan. Pagdating sa ganyang usapin, merong korte. May korte tayo para magawa ng kanilang paglilitis para sa akin. No? Tayo, nandito sa Senado, pag-usapan natin yung mga bagay na talagang may kinalaman at makakagawa tayo ng mga batas na sa palagay ko, unang-una ekonomiya natin. Unahin natin yun. Alam mo, ma'am, bilang respeto kay Senator Angara, ayaw ko muna talagang magkomento dyan sa Chacha. Kasi, una sa lahat, alam lahat ng tao na pabor ako sa Chacha. Napaka-bias, napaka-unfair para kay Senator Angara na sa kalagitnaan ng kanyang hearing, meron ako mga side interviews na hindi siya mabibigyan ng para sa akin, kanya ngayon to eh. Siya ngayon ang bida dito. Hayaan muna natin si Senator Angara, kung ano man ang mas maganda yung reaction niya ang hingin natin patungkol dito sa nangyari sa malaking kapulungan. Kasi malaking ano yun, malaking ano na naman yan, ma'am. Alam mo naman. Ayokong mas maganda kung si Senator Angara tapos si SP ang magandang magbigay ng pahayag dito. Tapos mula sa pahayag nila, doon ako magbibigay ng pahayag para hindi ako sumasalungat kung saan man ang direksyon nila. Ekonomiya talaga. Nasa na yung ginawa mo? Partner, siya ang chairman sa committee ng amendment sa Constitution. Tandaan mo yan. Kaya lang syempre, namili si Senate President na mas may kaya. Lawyer. Diba? Kumaga sa knowledge, dapat lawyer. So kinuha si Senator Sani Angara. Okay. Pero subcommittee lang yun. Siya pa rin ang head, si Senator Robin. Umaten ba siya? Ngayon sasabihin mo, ekonomiya, ang gagawin mo, ibabalangkas na batas. Nakinig ka ba sa mga spokesperson? Partner, ang daming kinuhang, resource person. Mga judges. Saka yung mga nagbalangkas ng konstitusyon. Nandoon si Chief Justice Davite. Si Justice, Carpio. Tapos, nandun din si, kung di ako nagkakamali, basta mga ekonomista saka yung mga nagbalangkas ng konstitusyon, partner. May tinanong ka ba? Umaten ka ba? Inisip ko kasi, bakit kaya hindi siya umaten? It's either, mga kayubi, kayo mag-isip, ba't hindi siya umaaten sa ganitong klaseng hearing? Kasi, sa akin lang, partner. Hindi nga siya sang-ayon ata. Kung di ka sang-ayon, kasi gusto mo ng Chacha, ba't di ka sumugod doon at ipaglaban mo? Kaya ka nga senador. You have to talk. And being the chair. Being the chair. Ng committee na yon. On amendments, tama ba? Oo. Bakit hindi ka umaatin? Is it because mahirap? Medyo mahirap bang intindihin yung sasabihin ng mga resource persons? Partner? Halos karamihan doon hindi. Nag-i-English kasi iba, partner. Baka mahirapan siya. Admitted siya, hindi siya nahihirapan siya sa English. Wala naman sigurong pipigil kung magtatagalog. Wala! Partner. Basta. Pero lakasan mo yung loob mo kasi ikaw ang nagsusulong ng economic provisions. Bakit wala ka? Basta may paninindigan ka sa kung ano man ang posisyon, partner, di ba? Para sa ating bansa. Ganun lang yun. Tapos sasabihin niya, partner, na ako mismo, it's para bang, ako kasi mismo gusto ko Chacha. Di ba? Gusto mo Chacha, di ipaglaban mo doon sa hearing nyo. Bakit wala ka? Absent ka palagi. Paano ka matututo? Dapat pinakinggan mo yung mga sinasabi ng resource person mo kasi para malaman mo kung kailangan talaga ng amendment sa Constitution or gumawa na ng ibang batas for the economic provisions. Hindi ka kasi nakikinig. Di ba, partner? Correct. Sige nga, pagalitan mo nga si Senator Robin, partner. Hindi, alam na niya. Ako lang? Hindi naman ako nagagalit. Hindi ka naman, Ikaw, pinagsasabihan ko lang siya, partner. Sinasabi mo lang. Kasi gusto ko siyang matuto. Concern ka lang. Concern talaga ako sa kanya, partner. Binoto ng taong bayan. Para siya ay magkaroon ng partner ng boses. Kasi... Kaya nga. That's the right time. That's the right time. To voice out. To voice, exactly. Kung ano yung gusto mo, bakit wala ka?
Diba? Okay, correct. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, nagpapalalang, huwag tulugan ng inyong karapatan. Hanggang bukas, ako naman pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino.